Magandang gabi kaibigan. Welcome sa Pampatulog Stories. Kung ikaw ngayon ay nakahiga na, hayaang dahan-dahan kong dalhin ang iyong isipan sa isang maliit na baryo. Isang lugar kung saan mabagal ang oras, tahimik ang paligid, at tila bawat hinga ng hangin ay may kasamang amoy ng bagong lutong tinapay. Huwag mo munang isipin ang mga gawain bukas. Ngayon, magpahinga ka muna. I-relax mo ang iyong mga balikat, isara ang iyong mga mata, at hayaang pumasok sa iyong imahinasyon ang kwento ng isang munting panaderya at ang babaeng nagngangalang Ana. Maagang gumigising si Ana. Hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa banayad na pagdampi ng liwanag mula sa silid niyang may bintanang kahoy. Naririnig niya sa labas ang tilaok ng mga manok, ang bahagyang kaluskos ng mga dahon, at ang tunog ng maliit na kariton na dumadaan. Malamang si Mang Raul iyon, ang magtataho. Pero sa umagang ito, iba ang amoy sa hangin. Malayo pa lang, ramdam niya na ang halimuyak ng tinapay na bagong hurno. Pandesal na may kaunting tamis, amoy na parang niyayakap ka. Ang amoy na iyon ay nanggagaling sa kanto ng kalsada, sa munting panaderya ni Mang Ben. Matagal nang kilala ni Ana si Mang Ben. Matanda na ito, maputi na ang buhok, ngunit palaging nakangiti. Siya ang nagmamay-ari ng panaderya na naging parte na ng baryo. Kahit maliit lang, palaging puno ng tao tuwing umaga. Si Ana ay isang simpleng dalaga, mahilig magluto at mag-bake. Pero hindi pa talaga nakakaranas magtrabaho sa isang totoong panaderya. Madalas lang siyang bumili doon. Isang tasa ng kape, 3 pirasong pandesal, at minsan ay monay kung gusto niya ng mas matamis. Isang araw, kinausap siya ni Mang Ben. Mang Ben, Ana, kung may oras ka, baka gusto mong tumulong dito sa panaderya. Medyo mabigat na rin sa katawan ang pagbubuhat ng harina at pagmamasa. Wala namang pressure, kahit ilang oras lang sa umaga. Napangiti si Ana. Sige po, Mang Ben, para matuto na rin ako. At doon nagsimula ang kanyang bagong umaga, hindi lang bilang suki, kundi bilang katuwang sa paggawa ng tinapay. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, dumating na si Ana. Nabungaran niya si Mang Ben na may suot na apron. Pawis na kahit malamig pa ang hangin. Sa loob, naroon ang 2 lumang mesa na gawa sa kahoy. May mga mangkok, rolling pin, at mga tray na puno ng pandesal na kakalabas lang sa oven. Bago magsimula, tinuruan siya ni Mang Ben kung paano i-measure ang bread flour gamit ang malaking pitzel. Paano dahan-dahang magdagdag ng tubig, at paano magmasa ng hindi masyadong mabigat sa kamay. Mang Ben, Ana, hindi lang basta pagkain ng tinapay. Dapat may kasamang pagmamahal sa bawat masa. Tumango si Ana at sinimulang gayahin ang kilos ni Mang Ben. Mabagal, pero maingat. Napansin ni Mang Ben na kahit baguhan, magaan ang kamay ni Ana. Habang abala sila, isa-isang dumating ang mga suki. Una si Aling Puring, na kilala sa pagiging tsismosa pero mabait. Aling Puring, aba, may bago ka palang assistant, Mang Ben. Naku, Ana, baka dumami pa suki mo rito dahil sa'yo. Tumawa si Ana. Ay, hindi po. Tulong-tulong lang po kami. Sumunod si Mang Cardo, na palaging bumibili ng pandesal at kape. Pero mahilig magbiro. Mang Cardo, Mang Ben, dagdagan mo ng isa pang pandesal para sa paborito kong kapitbahay, si Ana. Napailing si Ana at natawa, habang si Mang Ben ay umiling na may ngiti. Ganito ang umaga sa munting panaderya. May halakhakan, may kwentuhan, at may amoy ng tinapay na parang kumot na mainit sa damdamin. Bago matapos ang unang araw niya, napansin ni Ana na hindi lang pala basta negosyo ang panaderya. Ito ay lugar
kung saan nagkikita ang magkakapit-bahay, nagkwekwentuhan at nagbabahagi ng simpleng ligaya. At sa bawat ngiti ng bumibili, ramdam ni Ana na mahalaga ang kanyang ginagawa. Pagsapit ng 6:00 ng umaga, nagsimula nang dumating ang unang mga suki. Hindi pa gaanong maliwanag ang paligid, ngunit may bahid na ng gintong liwanag sa kalangitan. Ang hangin ay malamig-lamig pa, at ang bawat hakbang ng tao sa kalsada ay tila may kaunting tunog ng tsinelas na sumasabay sa tibok ng umaga. "Ana, handa ka na ba?" tanong ni Mang Ben habang nililipat ang ilang tray ng paandesal mula sa baking rack papunta sa bilao. "Opo, Mang Ben," sagot ni Ana, na agad hinaplos ang apron para tiyakin na maayos ang pagkakatali. May bahagyang kaba sa dibdib niya, pero mas nangingibabaw ang tuwa. Ngayon na ang unang pagkakataon na siya ang tutulong sa pagbenta sa harap ng panaderya. Lumapit ang unang suki, si Aling Rosa, isang matandang lola na palaging nakaduster na may bulaklaking print at daladala ang maliit na bayong. "Mang Ben, pandesal ko ha, yung mainit pa," sabi nito na may ngiting parang araw. "Oo naman, Aling Rosa. Eto na, bagong labas sa pugon," sagot ni Mang Ben. Sabay abot ng 6 na piraso. Si Ana ang naglagay sa supot, maingat at mabagal, para hindi mapisa ang malambot na tinapay. "Salamat ha, Ana. Ang lambing ng kamay mo maglagay ng tinapay," sabi ni Aling Rosa bago umalis. Napangiti si Ana at pakiramdam niya, unti-unti na siyang nabibilang sa maliit na mundong ito. Hindi nagtagal, dumating si Mang Cardo, ang driver ng tricycle na laging may kwentong nakakatawa. "Alam niyo ba, kaninang madaling araw, may pusang akala ko multo. Puting-puti kasi, tapos tumalon bigla sa bubong ng tricycle ko. Halos mahulog ako sa upuan," tawa niya habang kumukuha ng 10 pandesal. Natawa rin si Ana at Mang Ben. Ang panaderya ay tila naging maliit na tagpuan ng kwento at halakhakan. Bawat suki ay may dalang kakaibang kulay sa umaga. May magaan, may nakakatawa, minsan may kaunting drama, pero laging may kasamang amoy ng bagong lutong tinapay. Pumasok din si Lito, ang estudyanteng high school na madalas bumili ng monay para baunin sa klase. Tahimik siya, pero palaging may ngiting mahiyain. "Magandang umaga po," bati niya kay Ana. "Magandang umaga rin, Lito. Monay na naman?" tanong ni Ana. Tumango lang siya at inabot ang bayad, sabay labas ng panaderya. Halos tumakbo papunta sa kanto. Napangiti si Ana. Siguro nahihiya lang talaga siya, naisip niya. Bawat oras ay dumadaloy ng dahan-dahan. Sa pagitan ng pag-asikaso sa mga suki, si Ana at Mang Ben ay nagkukwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay, tulad ng tamang timpla ng masa, ang sikreto sa malambot na ensaymada, at kung paano minsan ang amoy ng tinapay ay kayang magpabagal ng oras. Maya-maya, may dumating na batang mag-ina. "Pandesal po, 3 piraso lang." Mahina ang boses ng ina at halatang medyo kapos sa budget. Hindi na nagtanong si Mang Ben. Bagkus ay dinagdagan pa ng 2 piraso ang order. "Libre na yan," sabi niya. Napangiti ang mag-ina at sabay nagpasalamat. Napatingin si Ana kay Mang Ben. Kahit walang masyadong sinasabi, alam niyang isa iyon sa mga dahilan kung bakit mahal ng lahat ang munting panaderya na ito. Pagkatapos ng sunod-sunod na suki sa umaga, bahagyang tumahimik ang paligid. Lumabas si Ana mula sa likod para magwalis sa harapan ng panaderya. Ang kalsada ay nagsisimula ng mapuno ng araw at ang ingay ng mga tricycle at busina ay humahalo sa mabangong amoy ng tinapay. "Magandang umaga, Ana,"
Sigaw ng pamilyar na boses. Si Mang Thomas pala, isa sa pinakamatagal ng suki. Matanda na siya, nakasombrero, at laging may dalang maliit na basket. May bagong tinapay ba ngayon? Tanong niya habang nakasilip sa display. Opo, Mang Thomas. May bagong batch po ng Spanish bread. Mainit-init pa, sagot ni Ana. Agad itong ngumiti at bumili ng 6 na piraso. Alam mo, noong bata pa ako, yan ang paborito ng lolo mo. Lagi kaming sabay bibili nun, sabi niya sabay tawa. Sa loob-loob ni Ana, nakakataba ng puso na kahit wala na ang kanyang lolo, may mga taong nag-aalala at nakakaalala pa rin dito. Pagbalik niya sa loob, abala si Mang Ben sa pagbabalot ng mga order para sa ilang customer na magpapadeliver. Ana, pakisilip nga sa oven kung pwede nang ilabas yung ensaymada, sabi ni Mang Ben. Maingat na binuksan ni Ana ang oven at bumungad sa kanya ang malambot at gintong kulay ng mga tinapay. Lumabas ang mainit at matamis na singaw ng asukal at margarina na agad niyang naramdaman sa mukha. Hindi pa man na ilalapag sa counter ang tray ng ensaymada. May dumating ng bagong suki. Si Ginoong Roberto, isang matikas na lalaki sa edad 50 na laging nakapolo. Aba, mukhang tama ang dating ko ah. May bagong luto, sabi niya habang tumitingin sa mga ensaymada. Opo, sir. Mainit pa, sagot ni Ana. Bumili ito ng 8 piraso at bago umalis ay nag-iwan pa ng tip sa maliit na garapon. Bago mag-alas 10 ng umaga, biglang pumasok si Aling Bebang. Siya ang tipo ng suki na mahilig makipagtsismis habang bumibili. Ay naku, Mang Ben, alam niyo ba? At doon na nagsimula ang mahaba niyang kwento tungkol sa bagong tindahan na bubuksan daw sa kabilang kanto. Habang nagsasalita siya, abala si Ana sa pag-abot ng mga pandesal, pero di rin niya mapigilang makinig. Minsan, sumisingit si Mang Ben ng biro na ikinatawa ng lahat sa loob. At kahit pa puro simpleng usapan, ramdam ni Ana na bawat tao rito ay parang bahagi ng iisang pamilya. Maya-maya, pumasok si Dodong, isang batang nag-aalok ng dyaryo sa gilid ng kalsada. Tita Ana, bili po kayo ng dyaryo, sabi nito. Sabay tingin sa mga tinapay. Napansin ni Ana na tila gutom ang bata, kaya kumuha siya ng 2 pandesal at iniabot. Libre to, kainin mo muna bago ka mag-ikot, sabi niya. Napangiti si Dodong at mabilis na sumubo. Si Mang Ben, na nakatingin lang mula sa gilid, ay bahagyang tumango, tanda ng pag-apruba. Habang humuhupa ang dami ng tao sa panaderya, nagkaroon ng oras si Ana para mag-ayos ng mga bagong lutong tinapay sa estante. May mga pandesal sa kaliwa, monay sa kanan, Spanish bread sa gitna, at ensaymada sa itaas. Bawat isa ay maingat niyang inayos, na para bang inaanyayahan ang bawat papasok na customer na pumili. Pagsapit ng alas 12, medyo kumalma na ang daloy ng mga customer. Ang mga kalye sa labas ay may halong init ng araw at banayad na simoy ng hangin. Sa loob ng panaderya, mainit pa rin ang paligid, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa patuloy na init mula sa mga oven na walang tigil sa pagluluto. Nakaupo si Ana sa gilid ng counter habang nagbibilang ng sukli. Habang inaayos niya ang mga bariyang nakahanay sa maliit na tray, napatingin siya sa bintana. Sa labas, may matandang babae na tila may mabigat na dalang supot ng gulay. Agad siyang tumayo at lumabas. Lola, tulungan ko na po kayo, sabi ni Ana sabay kuha ng dala nitong mga supot. Ay, salamat iho. Ay, iha pala, sagot ng matanda sabay ngiti. Inihatid ni Ana ang matanda sa kabilang kanto kung saan ito nakatira. At bago bumalik ay nakatanggap pa siya ng mainit na salamat anak na may kasamang magaan na tapik sa braso.
Pagbalik niya sa panaderya, nakangiti si Mang Ben. Ganyan dapat, Ana. Ang panaderya, hindi lang basta tindahan ng tinapay. Dapat may init din ng puso. Pagsapit ng hapon, tumating si Tonyo, ang kababata ni Ana, na minsang tumutulong kapag maraming tao. May dala itong maliit na kahon ng itlog. Para sa mga bagong luto mamaya, sabi niya. Habang inaayos ni Mang Ben ang itlog, naupo si Tonyo sa harap ng counter. Ana, naalala mo yung dati nating laro dito? Yung nagtatago tayo sa ilalim ng mesa habang hinihintay si Lolo? Napangiti si Ana. Oo, tapos lagi tayong nahuhuli kasi may mumo ng tinapay sa bibig natin. Nagkatawanan silang dalawa. Sa gitna ng kanilang usapan, may pumasok na isang babae na nasa edad 20. Magaan ang lakad nito at tila sanay na sa lugar. Napatingin si Ana kay Tonyo at napansin niyang biglang ayos ng upo si Tonyo at nagkunwaring abala sa pagtingin sa estante. Magandang hapon po, pati ng babae. Magandang hapon din, miss, sagot ni Ana. Bumili ito ng 2 monay at 3 pandesal. Pagkaabot ng sukli, tinanguan niya si Tonyo na halatang nangingiti pero nagkukunwaring seryoso. Paglabas ng babae, bumulong si Ana. Suki mo yata yun. Hindi pero pwede, sagot ni Tonyo, sabay tawa at pag-iwas ng tingin. Pagbalik ni Ana sa likod para ayusin ang mga bagong batch ng Spanish bread, naamoy niya ang halong mantikilya at asukal na sumisingaw mula sa oven. Lumapit siya at sinilip ang tray. Perpekto ang pagkakaluto. Malambot sa gitna at bahagyang malutong sa gilid. Dahan-dahan niyang inilabas ang tray at nilagay sa mesa. Bago pa man niya matapos, ay pumasok si Mang Cardo, isang driver ng jeep na palaging bumibili kapag pauwi na mula sa biyahe. Mainit pa ba yan, Ana? Opo, Mang Cardo. Kadarating lang po mula sa oven. Yan ang gusto ko, sabi niya. Sabay kuha ng 4 at agad gumagat kahit mainit pa. Sa bandang 3:00, may biglang pumasok na grupo ng mga estudyante. Nakauniporme pa sila at halatang galing eskwela. Pumili sila ng iba't ibang tinapay, pandesal, ensaymada, cheese bread, at Spanish bread. Sabay na upo sa gilid para kumain at magkwentuhan. Ang tawanan at kwentuhan nila ay nagdagdag ng buhay sa loob ng panaderya. Si Ana, habang nag-aayos ng iba pang tinapay, ay nakangiti lang. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikita niya na ang panaderya ay hindi lang lugar para bumili ng tinapay. Isa rin itong lugar kung saan nagtatagpo ang mga tao, nagbabahagi ng kwento, at nagdadala ng kaunting init sa isa't isa. Pagsapit ng 6:00, unti-unti nang bumababa ang araw. Ang liwanag mula sa labas ay nagiging kulay kahel at ang hangin ay may dalang malamig na simoy. Sa kalsada, makikita ang mga taong pauwi mula sa trabaho. Pitpit ang kani-kanilang mga bayong at bag. Sa loob ng panaderya, medyo tahimik. Si Ana ay abala sa pag-aayos ng natitirang tinapay sa estante. Ang mga monay, pandesal, at Spanish bread ay nakaayos ng pantay-pantay. Mula sa kusina, naamoy pa rin ang huling batch ng pandesal na kasalukuyang niluluto ni Mang Ben. Maya-maya, dumating si Mang Kulas, isang tricycle driver na parokyano nila gabi-gabi. Magandang gabi, Ana, pati niya. Magandang gabi rin po, Mang Kulas. Pandesal po ulit, tanong ni Ana habang nakangiti. Oo, 6 lang. Yung mainit ha, para kay misis, sagot nito sabay abot ng bayad. Habang binabalot ni Ana ang pandesal, nagbiro si Mang Kulas. Ana, baka naman sa susunod may libreng kape na iyan. Baka po kapag regular na po kayong tumulong maghugas dito. Balik biro ni Ana.
Nagtawanan silang dalawa bago ito umalis. Bandang 7:00, dumating ang 3 kabataang lalaki na halatang galing pa sa basketball. Pawis na pawis sila at may dalang bola. Diretso sila sa shelf ng Spanish bread at bumili ng tig-4. Habang kumakain sa gilid, nagkukwentuhan sila tungkol sa laro. Pare, muntik na tayong manalo kanina kung pumasok lang yung huling tira mo, sabi ng isa. Aba, kasalanan mo rin yun. Hindi ka nagdepensa, sagot ng isa pa. Si Ana, habang nagbabalot ng tinapay para sa ibang customer, ay natatawa lang sa kanila. Paglabas ng huling batch ng pandesal mula sa oven, pumasok ang isang matandang lalaki na may dalang maliit na lampin na nakabalot. Paglapit nito sa counter, binuksan niya ang lampin at iniluwa ang maliit na basket na puno ng mangga. Ana, tikman mo. Bagong pitas sa likod ng bahay, sabi ng matanda. Ay, salamat po, Mang Nestor, sagot ni Ana sabay kuha ng ilan at inilagay sa isang maliit na mangkok. Bilang kapalit, binigyan niya si Mang Nestor ng 6 na pirasong pandesal. Yan, para may partner ang mangga, sabi niya. Habang patuloy ang pagdating ng mga customer, dumating din si Tonyo. Uy, gabi na. Anong ginagawa mo pa rito? Tanong ni Ana. Sinamahan lang kita. Baka kasi pagod ka na, sagot nito. Nagkwentuhan sila habang naghihintay ng mga susunod na bibili. Sa labas, unti-unting dumadami ang mga ilaw sa poste at tindahan. Ang init ng panaderya ay nakahalo sa malamig na simoy ng gabi, kaya't para bang komportabling lugar itong tambayan. Pagsapit ng 9:00, halos sarado na ang mga tindahan sa paligid. Ngunit may ilang huling customer pa rin ang dumaraan. Mga call center agent na bibili bago pumasok sa shift, at ilang magkasintahan na magkasabay umuuwi. Sa bawat tao na pumapasok, may kaunting kwento na nadadala sa loob ng panaderya. At sa bawat tinapay na ibinabalot ni Ana, may halong init na parabang kasama na rin ang isang maliit na piraso ng kanyang kabutihan. Bandang 10:00 na ng gabi, ang mga ilaw sa kalye ay tila mas maliwanag na ngayon, at sa di kalayuan, maririnig ang mahihinang yabag ng mga taong nagmamadali ng umuwi. Sa loob ng panaderya, unti-unti nang nababawasan ang mga tinapay sa estante, halos wala nang natira. Si Ana ay nakaupo sandali sa tabi ng counter. Hawak ang isang baso ng malamig na tubig. Sa tabi niya, si Tonyo ay kumakain pa ng huling Spanish bread na binili niya kanina. Tahimik lang silang dalawa, nakikinig sa mahinang ugong ng electric fan at sa tunog ng orasan na tik-tak, tik-tak. Konti na lang to, Ana. Sarado na tayo mamaya, sabi ni Mang Ben habang nililigpit ang mga kagamitan sa kusina. Opo, Mang Ben, sagot ni Ana. Sabay na tayo magpunas ng mesa. Mula sa pinto pumasok si Aling Minda, isa sa kanilang suki. Nako, buti umabot pa ako. May natira pa bang pandesal? Tanong nito. Meron pa pong 5. Yan na lang po ang huli, sagot ni Ana na may ngiti. Habang binabalot ang pandesal, nagkwento si Aling Minda tungkol sa kanyang apo. Natuwang-tuwa raw kapag may tinapay na mainit sa umaga. Salamat, Ana. Alam mo, kahit simple lang to, malaking saya na sa amin, sabi nito bago umalis. Pagkaalis ni Aling Minda, isinara na ni Tonyo ang pinto, inilock ang bolt, at binaba ang half curtain. Sa loob, nagsimula na silang magligpit ng mas mabilis. Tinupi ni Ana ang mga malinis na tela na ginagamit sa panakip ng tinapay. Tinanggal ni Mang Ben ang apron at isinabit sa likod ng pinto ng kusina. Sa huling sandali, bago patayin ang oven, pumalot ang amoy ng natitirang init ng tinapay sa buong lugar. Para bang nagsasabi ito ng, bukas ulit.
Pagkatapos magligpit, naupo silang tatlo, si Ana, si Tonyo, at si Mang Ben, sa maliit na mesa sa gilid ng panaderya. Nagpahinga sila sandali, sabay magkakape gamit ang lumang termos. Sa labas, maririnig ang huni ng kuliglig. "Alam mo, Ana," sabi ni Tonyo, "kahit gabi na, parang ang saya pa rin dito sa panaderya. Mainit kahit malamig ang paligid." Ngumiti si Ana. "Siguro kasi, hindi lang tinapay ang meron dito. May kwento rin." Tumango si Mang Ben. "At sa bawat kwento, may kasamang alaala." Pagkatapos uminom ng kape, tumayo si Ana at kinuha ang susi mula sa counter. Isa-isa nilang pinatay ang mga ilaw, hanggang sa tanging natira ay ang maliit na bumbilya sa labas ng pinto. Bago lumabas, huminto muna siya at tumingin sa loob. Sa mga estanting ngayon ay bakante, sa mesa na malinis, at sa katahimikang para bang nagpapahinga rin ng panaderya. Paglabas nila, isinara ni Ana ang pinto at inilak ito ng maayos. Paglingon niya sa kalsada, ang mga ilaw ng gabi ay tila kumikislap at ang hangin ay malamig, ngunit may dalang aliw. Sabay silang naglakad ni Tonyo pauwi, habang si Mang Ben ay sumakay sa kanyang bisikleta. Sa bawat hakbang, ramdam ni Ana ang simpleng kasiyahan ng isang araw na muling natapos. At bukas, muli na namang bubukas ang pinto ng panaderya para sa panibagong umaga. Kung naririnig mo pa ang boses ko ngayon, ibig sabihin ay nanatili ka hanggang sa huling bahagi ng ating kwento. Kaya, huminga tayo ng malalim, dahan-dahan, at hayaang lumuwag ang pakiramdam ng iyong dibdib. Isipin mo na para bang kasama mo sina Ana, Tonyo, at Mang Ben. Tapos na ang maghapong gawain, tapos na ang pagtatrabaho, at ngayon ay oras na para magpahinga. Sa labas ng panaderya, maririnig mo ang mahinang ihip ng hangin, dumarampi sa iyong balat na parang banayad na yakap. Sa di kalayuan, may huni ng kuliglig, at sa paligid ay may mga aninong gumagalaw mula sa liwanag ng poste ng ilaw. Tahimik, simple, at payapa. Wala nang kailangang habulin, wala nang kailangang tapusin. Dahil ngayon ay para lang sa iyo ang bawat sandali. Isipin mo na nakaupo ka sa labas. May hawak na tasa ng mainit na kape o tsokolate. Mabango ang hangin. At sa bawat paghinga mo, nararamdaman mong unti-unting gumagaan ang iyong isipan. Walang problema, walang kaba, walang pagod. Ang tanging nararamdaman mo ay ang katahimikan ng gabi at ang lambing ng simpleng kwento na ngayoy nagiging alaala na lamang. Habang nakapikit ka, maririnig mo pa rin ang mahinang tiktak ng lumang orasan ng panaderya. Bawat segundo ay parang pabulong na nagsasabi, "Pahinga ka na, ligtas ka rito, maayos ang lahat." Ramdam mo ang bigat ng iyong mga talukap na unti-unti nang bumababa at ang iyong katawan ay parang lumulubog sa malambot na kumot ng gabi. Wala kang kailangang isipin bukas dahil gaya ng panaderya, bukas ay panibagong araw na naman. At ngayon, hayaan mo na lang na dalhin ka ng hangin sa pinakamagandang panaginip. Magpahinga ka, kaibigan. Magandang gabi.